Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga taong 100 taong gulang pataas, centenarians sa Asia at buong mundo. Sa kasalukuyang panahon, kapansin-pansin ang pagdami ng mga taong umaabot sa edad na 100 taon, pataas o tinatawag na centenarians. Ito ay bunga ng pag-unlad sa kalusugan, nutrisyon at pangkahalatang kalidad ng pamumuhay sa iba't ibang bansa. Tatalakayin natin ang mga bansang may pinakamaraming centenarians sa Asia, pati na rin ang kalagayan nito sa buong mundo. Mga nangungunang bansa sa Asia. Sa Asia, may malaking pagkakaiba-iba sa bilang ng mga taong umaabot sa 100 taon pataas. Narito ang top 10 na bansa sa Asia. Number 1, Japan. May humigit kumulang 95,000 na centenarians. Ito ang may pinakamataas na bilang, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Kilala ang Japan sa malusog na pamumuhay, balansing pagkain at maayos na sistemang pangkalusugan. Number 2, China. May mahigit 40,000 na centenarians. Dahil sa laki ng populasyon, patuloy ding tumataas ang bilang ng matatandang mamamayan. Number 3, South Korea. May higit sa 10,000. Isa sa mga bansang mabilis ang pagtanda ng populasyon dahil sa mataas na antas ng pamumuhay. Number 4, India. May humigit kumulang 7,000. Bagamat may mga hamon sa kalusugan, unti-unting tumataas ang haba ng buhay ng mga mamamayan. Number 5, Taiwan. Mahigit sa 5,000. Mataas ang inaasahang haba ng buhay dahil sa maayos na serbisyong medikal. Number 6, Thailand. May humigit kumulang 3,000. Dumarami ang populasyon ng matatanda sa bansa. Number 7, Vietnam. Higit 2,000. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng matatanda dahil sa pagbuti ng kalusugan. Number 8, Pilipinas. May tinatayang 1,000 hanggang 2,000. Mas mababa kumpara sa ibang bansa dahil sa iba't ibang hamon sa kalusugan at ekonomiya. Number 9, Malaysia. May humigit kumulang 1,000. Katamtaman ng bilang ng mga centenarians. Number 10, Singapore. May higit sa 1,000. Mataas ang kalidad ng kalusugan at pamumuhay kaya tumataas ang bilang ng matatanda. Pagsusuri sa Asia. Makikita natin sa datos na ang mga bansang may maayos na sistemang pangkalusugan, sapat na nutrisyon, mataas na kalidad ng pamumuhay, ay may mas maraming centenarians. Halimbawa, nangunguna ang Japan dahil sa kanilang disiplina sa pagkain at aktibong pamumuhay. Kalagayan sa buong mundo. Sa buong mundo, tinatayang may humigit kumulang 573,000 na centenarians sa kasalukuyan. Patuloy itong tumataas dahil sa pag-unlad ng medisina, mas mahusay na nutrisyon, at mas mahabang buhay ng tao. Mga nangungunang bansa sa mundo. Narito ang ilan sa mga bansang may pinakamaraming centenarians sa buong mundo. Japan, humigit kumulang 95,000. China, mahigit 40,000. Estados Unidos, higit 20,000. Italia, mahigit 15,000. Sa France, mahigit 13,000. Sa India,
humigit kumulang 7,000. United Kingdom, mahigit 6,000. Germany, mahigit 6,000. Canada, mahigit 5,000. At ang Australia na mahigit 4,000. Mga mahahalagang punto. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong umaabot sa 100 taon. Malaki ang epekto ng kalusugan, pagkain at pamumuhay. Ang mga bansang may mataas na antas ng pamumuhay ay may mas maraming centenarians. Inaasahan na sa mga susunod na dekada, lalo pang dadami ang bilang na ito at maaaring umabot sa milyon pagdating ng 2050. Sa kabuuan, ang pagdami ng mga taong umaabot sa 100 taon pataas ay isang malinaw na senyales ng pag-unlad ng mundo sa larangan ng kalusugan at pamumuhay. Nangunguna nga ang Japan sa Asia at maging sa buong mundo, habang ang ibang bansa ay patuloy na humahabol. Ipinapakita rin ito na kung may tamang pangangalaga sa kalusugan at maayos sa pamumuhay, posible ang mas mahabang buhay. Ang hamon ngayon sa bawat bansa ay kung paano mapapabuti ang kalidad ng buhay ng kanilang mamamayan upang hindi lamang humaba ang buhay, kundi maging malusog at makabuluhan ito hanggang sa katandaan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.